Good morning. Let's be happy because this is Lord's Day. Kaya na ito para tayo maglingkod sa ating Panginoon. So ngayon po, usapan natin ating magaling na book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. Sabi natin, verse number 1 to verse number 4. 2 Timothy chapter 2 and verse number 1. Now therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2 ay po begin. Things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Verse number 3. Now therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. And verse number 4, so let's begin. No man that warreth examineth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a good soldier. Dahil sinabi mo sa Diyos manalangin, maraming Diyos sa ila sa lahat, ginawa ko mapala sa tuwing ng bawat isa, sa salita ko niya at aking binabasa, namin kong paligulayan, ginawa ko ang aking mga kilos, sa aking mga espiritu, iwaksili ko ang gawa ko ng aming kaaway, patuloy, mag-ibig ko ng siyahan, at makita po namin ang mga salita. Pag-isip pagdating sa tuwing ng bawat isa. Kumatakila, ang bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So once again, good morning. Kaya nagpapasalamat sa Diyos at tayo muli ng kapipon at kasama-sama para tayo may maglingkod sa ating Panginoon Diyos. And this is the last Sunday na po naman of January. By next week po ay February na. So ganun po, mabilis no po yung panahon. No? Kaya nga sa buhay po natin na dapat na kailangan natin gawin bilang isang mananampalataya. Patuloy tayo maglingkod. Every Sunday is Lord's Day. Kaya nga dito mga kapatid, dito po sa ating pag-aaralan in the book of 2 Timothy chapter 2 and verse number 1. Thou therefore, my son. Na po, ito po yung pangungusap po ni Apostle Paul kay Timothy. Na sinabihan niya po mga kapatid, na sabi niya dito, kayo, na mga Kristiyano, na po, na kayo ay magpakalakas sa biyaya na meron sa Panginoong Jesus. Na sabi niya, that thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Na kailangan daw bilang sa mananampalataya, dapat magpakatatag tayo, na kung saan tayo magpakalakas doon sa biyaya. Biyaya na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi sa verse number 2, mga kapatid, ito po, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. At ngayon, sabi dito mga kapatid, yung mga bagay na inyong napapakinggan mula po sa salita ng Diyos, na inyong nakikita kung ano ba dapat gawin bilang isang mananampalataya, bilang isang tao. Anong kalagayan natin mga kapatid na kayo ngayon ay dapat matuto. Natututo ba tayo? Bakit tayo kailangan matuto? Kasi nakikinig tayo, tama ba? Pwede ba matuto ang hindi nakikinig? Kaya nga dyan mga kapatid, sabi dyan, and the things that thou hast heard. Ang mga bagay na inyong napakinggan. Marami po kasi mga tao mga kapatid, pagamat nandiyan sila, pero hindi talaga sila nakikinig. Kaya ano nangyayari? Parang pumapasok dito, nilalabas lang doon. Hindi ginagawa sa kanilang mga buhay. Kaya walang pagbabago, walang improvement. Why? Kasi pilit nilang binabaliwala ang salita ng Diyos. Kaya nga dyan mga kapatid, sabi dyan, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Yung mga bagay na inyong nalaman, natutunan. Di ba? Anong kailangan gawin? Ipasa naman natin sa iba. Kaya nga nandito mayroong mga bata. Bakit may mga bata dito? Kasi mayroong nagturo. Tama ba? May nagturo. Tama, may nagturo sa inyo? Pumunta ka ako, di ba? Tinuruan kayo kung paano manalangin. Tama ba? Maglingkod sa Panginoon Diyos. Gumawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Kaya sa oras nito, bagaman sa inyo mga murang edad, di ba? Kayo lang ay basta umupo dyan, makinig lang kayo. Mamaya, no, magkakaroon tayo ng Sunday School pagkatapos nito sa second service, no? So kaya makinig muna kayo, madali lang naman ito, 20 minutes. No po? So dito mga kapatid, sabi dito, no po, na kailangan natin gawin bilang isang mananampalataya, patuloy daw tayo magturo. Kayo bilang mga isang Kristiyano, bilang mga workers ng Diyos, no po, anong kailangan niyong gawin? Patuloy kayo makinig. Patuloy natin unawain kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat nilagay tayo ng Diyos dito mga kapatid for a purpose.
Sabi nga ng awitin ng choir, the urgent call of God. May panawagan ng Diyos. May nais sa Panginoon na kailangan natin gawin. Nako, kaya nga din mga kapatid, anong kailangan natin gawin? Sabi dito sa verse number 3. Sabi sa verse number 3, basahin nyo nga, ready begin? Yan. So ang Diyos po ay nagtatawag. Tayo po bilang isang Kristiyano, tinatawag tayo isang sundalo ni Kristo. Hindi lang ba sa sundalo? Anong bago sa soldier of Christ? Ano sinabi dyan? As a good soldiers. Because not all soldiers are good. Diba may mga soldiers na natutulog lang? May mga soldiers na basta kumukuha lang ng sahod. Tama? May mga soldiers, mga kapatid, mga sundalo, na hindi handang makipaglaban. Na sa oras ng labanan sila ay nagtatago, natutulog, mas gusto pang kumakain. Ayaw nila yung nasa front liner. So ang sabi ng Diyos, hey, if you are really a Christian, be a good soldier of Christ. How can you be a good soldier of Christ? Ang sabi ng mga kapatid, you must endure hardness. Na kailangan daw tayo magpakatatag. Na kahit mahirap, huwag susuko. Di ba? Sabi nga sa inyo mga kapatid, always remember this, quitter never wins. Now po, so message po natin, how to be a good soldiers of Jesus Christ. You want to be a good soldiers of Jesus Christ? Kung ako ay nasa kabataan, mga kapatid, ako ay gusto ko maging sundalo. Mag-aral sa Philippine Army, maging opisyal. Ako, pero pinalibert ng Diyos, hindi naging ganon. Ako, ngayon tayo ay naging sundalo ng Panginoon. Ako, so I am blessed. Why? Because I am a soldier of Jesus Christ. So sabi din mga kapatid, how to be a good soldier of Jesus Christ? First, you must be steadfast. Ibig sabihin ng steadfast, mga kapatid, yung bang tumayo ang tindig. Di ba? Nakita niyo ba sa mga sundalo, ano yung mga tayo nila? Ano yung tayo ng mga sundalo? Nakaganyan ba? Di ba? Talagang snappy look. Di ba? Ano yung tindig nila? Tindig ba nila inaantok? Diba? Sabi nga, tayo look. Diba? Sabi talaga nakaganyan yun eh. Tapos pag maglakad talaga, diba? May talagang ano yan, pag pumunta kayo sa mga military academy, no? Naka ano yan eh, may attach case. May attach case sila eh, yung parang maleta. Hawak-hawak nila yan. Tapos pag naglalakad nyo, sabay-sabay ko sila. Tapos pag tumitingin sila, magkakaya sila. Kapag may office, sabi, good morning sir. Diba? Talagang maayos yung lakad. Steadfast, nakatayo na maayos. Snappy look. Anong ibig sabihin? Alam nila ang kanilang purpose. Napo, kaya tayo mga kapatid, if you want to be a good soldiers of Jesus Christ, you must stand fast for the faith. Kamukha ng inawit ni Brother Andre, the Baptist faith. This is our faith. Di ba? That Jesus Christ died on the cross of Calvary, that we must give the message to other people. Di ba? Kailangan tayo mag-share. Sabi nga yung word, the urgent call of God. May panawagan ng Diyos, maraming tao mamamatay. Yung ba niya, may namatay na naman dyan. Apurol. Di ba? May pananagutan tayo dyan. Kasi bakit? Hindi natin alam kung nasiya na yan. Tama ba? Kaya dapat mga kapatid, sabi ito, be steadfast, unmovable. So sa buhay po natin, patuloy tayo maging steadfast. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Dapat pag sundalo ka, magilas ka. Diba tayo, magilas ba tayo pagdating sa Diyos? O pagdating sa inyong paglilingkod, ang lenya-lenya nyo. Diba? Hindi nakakalungkot eh, pagdating sa trabaho, ang gilas-gilas. Nandun, enthusiastic, energetic. Pero pagdating sa paglilingkod, parang walang gana. Ganun ba yung good soldiers of Jesus Christ? Pagdating sa paglalaro, talagang focus na focus. Diba? Paglalaro, focus na focus talaga. Diba? Kahit na madaling araw, okay lang. Diba? Nandun talaga, oo, sige ba, oo. Diba? Basketball pa. Nagtitraining, gusto maging malakas. Basta kasi pagdating sa paglilingkod, maraming mga Kristiyano na antok. Pilit na binabaliwala. Alam ko ba ng Diyos sa kanilang buhay? Kaya ano nangyari? There is no changes. Wala nagbabago. Hindi tumatatag, hindi lumalakas. Sapagkat mali yung priority. Kaya ang sabi ng Diyos, kapatid, if you want to be a good soldier of Jesus Christ, be steadfast. Tumayo at tumindig.
Kahit na mag-isa ka na lang. Di ba kapag nag-training, marami sila? Tama? Pagpasok marami eh. Pero may mga magkukwit. May mga susuko. Di ba? So, tanong dito ba, kung may sumuko, tanong, susuko ka na rin ba? Kung may umalis, tanong, aalis ka na rin ba? Di ba? Kung meron, sabihin natin na may ibang ginagawa. At tanong, pupunta ka na rin ba doon? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, just be steadfast. Because the Lord tells us, mga kapatid, in verse number 4, sino daw ang tumawag sa atin? Kasi tinawag tayo ng Panginoon eh. Sabi ng Lord that warrant entangled himself within the affairs of this life, that he may please him who had chosen to be a soldier. Yung ba meron tayong tinawagan? Tinawag tayo ng Panginoon para maging sundalo ng Kristo. Na hindi man tayo nagkikipaglaban ng barilan talaga sa totoong baril. Tama? Flesh and blood. Hindi. But we are against principalities of this world. Kung sa kanila, ang kanilang baril ay sabi natin M16 sa atin, John 3:16. Diba? We have the book, the Bible. Diba? Dami natin Bible dyan. Kung walang Bible, pwede kumuha. Diba? Nakailang Bible na kayo? Diba? O, kung walang Bible, kumuha ka dyan. Diba? Kasi kailangan natin ng weapon. Saan po kaya dito mga kapatid? Sabi niya dito sa point number 2, if you want to be a good soldier, first, be steadfast. Second thing, discipline yourself. Iba yung mga sundalo, meron silang discipline. Nakabilang nga eh, pati pagkain nila eh. 1, 2, diba? 3, tama? Bibigyan na ng oras para maligo. Tama? Out of 10, 1, 2, 3. Ang bibilis eh. Diba? Kasi bakit? Kailangan yung disiplina ng kanilang sarili. Pero ang mga mananampalatay nakakalungkot, tuwing linggo. Diba? Tuwing linggo, ang bagal kumilos. Sige, kayo na kakandilo, tatawli na ako mo. Diba? Kaya pagdating sa church, late. Diba? Iba, pumunta sa simbahan, di pa gilamos. Marami ang mga muli. May muta pa, may morning glory pa. Diba? Dapat kumaharap tayo sa Diyos na ayos. Kumaharap tayo sa Panginoon, mga kapatid talagang presentable. Kaya dapat yung mas discipline yourself. Discipline natin sa sarili natin. Every Sunday, Lord's Day. Every Sunday, mag-ayos, mag-prepare. Anong oras na simula? Diba? Alam niyo ba mga kapatid, hindi mo na kukumpleto ang service kapag hindi mo nasimulan. The service is not complete. Diba? Kaya nga yung pinaka-first part, it is important. Kaya dapat, if you are really serving God, pupunta ka. Maging maaga ka. Diba? Kasi bakit? Sarili po tayong account sa Diyos. Nakatingin siya sa atin. Anong klaseng paglilingkod, anong klaseng treatment ang ating ginagawa. Diba po? Nakakalungkot, sabi nga sa ibang bagay, may disiplina. Pero pagdating sa Diyos, walang disiplina. Kaya sabi ng Diyos, if you want to be a real good soldier of Jesus Christ, discipline yourself. Bring your Bible. Diba? Every Sunday, kailangan dali ng Bible. Kasi ito nga yung weapon eh. Ito nga yung pag-aaralan eh. Diba? Bring your Bible. Diba? Take time to pray. Discipline in prayer. Discipline in your physical appearance. Diba? Pagdadamit ng maayos. Diba yung mga sundalo? Pero sa disiplina sa kanilang sarili, nakatakting pa yun eh. No? Nung ako'y high school, nag-aaral ako ng high school, nakatakting ako eh. Naka-close neck pa rin. Naka-close neck. Kasi, officers ako eh. No? Tapos, meron kami yung garrison belt. Ano yung garrison belt? Oh, pinimetal polish pa yun eh. Kaya, pinapakinang kasi kapag hindi makinang, mapaparusahan ka. Kaya, pati yung may mga pin pa dito eh. Kinikinang pa yun. Bumibili pa kami ng metal polish. Pati yung mga sapatos, dapat nakashine. Diba? Kasi bakit? Tinutukoy maging disiplinado. Maging organized. Maging maayos. Tapos, ganun din po gusto ng Diyos eh. Bilang isang mananampalataya, lalo-lalo na kayo mga worker, lalo-lalo na kayo mga choir member, have a discipline. Disiplinahan natin ang sarili. Diba? Ayusin natin ang pagkanta. Na po kasi bakit nanginginawin na ng Panginoon? Diba? Every Saturday may Bible study. Every Wednesday prayer meeting. Diba? Ngayon nag-change yung pagpapractice. Diba? Kasi yung choir leader nyo,
Pag Saturday, medyo busy siya. Kaya dapat every Wednesday, nandito tayo. Nandito kayo. Discipline yourself. Di ba, wag lagi dahilan. May assignment po kami, may practice po kami. Di ba? Minsan, maraming mga tao, dahilan lang. Di ba? Dahilan lang eh. Kasi kapag ayaw, gagawa ka ng dahilan, sabi mo, sige ang ulo ko, kasi daw dito, kasi dito. Di ba? Sabi na pa yun, ito nga like sinasabi ko kang Diyos, kaya isip mo lang siya. Bababa siya dito, papatukod ka eh. Bakit sasabihin ng Panginoon, ang dami mong dahilan? Di ba? Pagdating sa outing, walang sakit-sakit. Di ba? Wala po kasi yung pera, kahit outing, walang pera, sasama pa rin. Diba? Ay, sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat magkaroon ka ng disiplina. I-priority mo ang Diyos. If you want to be a good soldiers of Jesus Christ, mga kapatid, discipline yourself. Ganyan ba kayo? Nagiginig ba kayo? May mga bata, nagiginig. Ginig lang kayo, ha? Mamaya yung Sunday school ninyo, ha? Sa second service. Nga po, have a discipline. Diba? Yung mga bata, pag sinabing, huwag maingay, huwag maingay. Diba? Di ba may nagsusulat ng naisip? Tama? Oh. Standing. Susulat din, di ba? Kasi bakit? May mga tao kasi patayo ng tayo. Yung bang, para bang sa Christian life, sa simbahan, may binigay na command, may binigay na utos, yung iba, ang gulo-gulo. Yung iba, hindi nakikinig. Yung iba, tayo ng tayo. Kaya anong mangyari? Hindi alam kung ano yung gagawin. Kaya nga sabi yun, hey, you must listen. Discipline yourself that I must listen, that I will meditate God's word. That I must do this. All for Jesus' sake, whatever it takes. Diba? Ano nyo ba yung ibig sabihin? All for Jesus' sake, whatever it takes. Lahat para sa Panginoon, kahit ano man ang mangyari. Diba? Can you do that? Pwede ba natin sabihin yun? Lahat, gagawin ko. Alang-alang sa Panginoon. Kahit mahirap man. Kahit puno ng pagsasakripisyo. Kahit wala ako. Gagawin ko lahat ng bagay para sa Panginoong Yesus. Can you do that? Have a discipline. Now po, what's the third thing? The third thing is, empower your weapons. Diba? Empower your weapon. Yung ba dapat alam mong gamitin yung sandata? Nakita na ba kayo na sundalo? Hindi niya alam gamitin yung sundata niya. Diba? Anong mangyayari doon? Agad? Mamatay yun. Kasi bakit? Hindi niya alam gamitin yung kanyang sandata. Diba? Kaya kapag sundalo ka, ang ginagawa, inaasa, naging sniper, tama? Gumagawang, diba po? Nagkikipag-combat, susuntukan, diba? Nagtitraining kung paano mag-self-defense. Kasi bakit? We must empower our weapon. Like in our Christian life, being a soldiers of Christ, you must empower yourself from the Word of God. Diba? Dapat ang Biblia natin, alam natin buksan. Dapat alam tayo, marami tayong alam ng mga Bible verses. Napakaganda. Nagpo-post kayo ng mga Bible verses. Diba? Yung minamay-day ninyo. Minsan, ano mga minamay-day ninyo? Tama? Mga, diba? Mga kalokohan. Diba? Magandang yung mind God's Word. Diba? Kasi bakit? Ito yung magiging kalakasan natin eh. Diba? Alam niyo ba, in every life, everyday living, ang dami mga struggles. Pagkagising mo lang, may problema na. Ano yung problema, Pastor? Anong ulamin? Diba? O, nakapili ka nga ng ulam, asan ang pambili? Diba? Tama? O, meron nga pambili, konti lang. Tapos may anak ka pa matakaw. Diba? Hindi alam yung word na hati-hati. Diba? Problema yun. Kaya nga, in our daily living, there is a lot of problems. Kaya ano kailangan gawin? We need God's Word to empower us. Na po, we need God's Word, mga kapatid, para tayo lumawak ang ating pang-unawa. Kaya nga, mga kapatid, we must, na po, empower your weapons. Read the Bible. Pray. Mga kapatid, have a meditation to God. Ano po, Ephesians chapter 6 and verse number 16. Diba, ano sabi niyan? Above all, taking the shield of faith, wherein you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. We have the shield of faith. Diba, meron tayong weapon, shield of faith, na kailangan natin itong gamitin. Ang ating pananampalataya, ano ba mga kapatid? Verse 17. And take the helmet of salvation. Diba?
And the sword of the Spirit, which is the word of God. Ano yung helmet natin? Ano yung pananggalan natin? Kaligtasan. Kasama kayo? Tinanggap niyo naman ang Panginoon sa puso niyo? Diba? This is our shield. This is our assurance that no matter what will happen in our life, we will go to heaven. Why? Because we receive Christ in our heart. Not because you are attending church. Not because that you are a Baptist, a members of the church. No! Isa lang po yung reason. Dahil tinanggap niyo si Cristo sa iyo. That is our helmet. Na po, ano ba mga kapatid? What is our sword? The sword of Spirit. With what is that sword? This is the word of. Ito yung panlaban natin, pang-atake. Espada. Di ba? Ano yun? Salita ng Diyos. Ano po? Sa army, di ba? Yung pinakahawak-hawakan nila. Baril. Tama? May training doon mga kapatid na no matter what will happen, yung baril nila, dapat hawak nila. Kahit na natutulog, hawak nila. Kahit nasa banyo, dapat hindi sila. Kasi bakit? Bakit ganun ang training? Kasi baka yung kalaban biglang dumating. Tama? Ano yung training nila? Natutulog sila. Inakagaw nila yung baril eh. Nakita nyo na ba yun sa Facebook? Yung inagaw nila yung baril nila. Pag nahagaw nila yung baril nila, di ba? Mapaparusahan sila. Kasi bakit? Ibig sabihin, hindi nila hawak-hawak yung kanilang sandata. Now po, like us, this, the Bible. Di ba? Nakakita na ba kayo ng battle formation, mga sundalo ni Kristo? Yung hawak-hawak ko, nakita na ba kayo gano'n? Di ba yung may mga action sila? May nagpo-command sa kanila? Nakita na ba kayo gano'n? Yung mga battle formation? Ganda nun eh. No? Ngayon kasi wala na sa high school yun at saka sa college meron yung ROTC eh. No? Oh. Doon po sa Fort Bonifacio, dahil meron po ano doon, mga sundalo-salis yung mga member doon. Nagbabattle formation sila, anong hawak? Biblia. Lalakad nila. Tapos nag-aano pa sila, may sabay-sabay pa sila, tapos gaganyan sila. Tapos meron pa silang times na itataas sila ganyan. Diba? Kasi bakit? Ito yung sinasabi ko mga kapatid, kailangan natin nasahin. Salita ng Diyos. No, matutunan natin na binabasa to. Matutunan natin na ginagamit ito mga kapatid sapagkat ito ang ating kalasan. Ito ang ating sandata. Tapos, sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, be a good soldiers of Jesus Christ. Ano ba kayo? What's the first thing? How to be good soldiers of Jesus Christ? Be steadfast. Second thing, discipline yourself. The third thing, empower your weapon. The fourth thing mga kapatid, obedient to God's leader. If you are a good soldier of Christ, a soldier must listen to their leader. Learn to listen to the instruction. Di ba nga may mga battle plan? Nakanood na ba kayo ng mga war movies? Di ba may mga battle plan sila? Meron lang silang instruction. Tapos yung instruction, mga kapatid, hindi na rin basta nilalabas sa iba. Kasi bakit? Classified. Kung sinabing classified, dapat sila lang ang may alam. Diba? Kasi nga, baka malaman ng kalaban. Tapos ano kailangan nila gawin? Kailangan nila itong masunod. Kapag aalis sila, ang dami-dami nila. Ang dami-dami nila, sabi natin 20. Ngayon, habang sila nakikipag, sabi natin pupunta doon sa point nila, mga kapatid. Doon sa, ang tawag doon, rendezvous point eh. Kung saan yung takdang lugar na kanilang dapat nandun sila. May marami na silang kalaban ngayon. Diba? Yung iba, malalagasan. Kahit ilan lang sila, dapat makapunta na sa kanilang pupuntahan. Kasi bakit? Merong battle plan. May leader. Tama? Na kailangan natin pakinggan. Kaya dapat tayo, we must learn to be obedient. Ano yung motto ng mga soldiers? Obey first before you complain. Diba? Obey first before you complain. Sumunod ka muna. Diba? Ganun din sa Panginoon eh. Diba? Just obey God and don't complain. Diba? Sa kanila pwede mag-complain, pero sa Panginoon, huwag ka complain. Why? Kasi alam ng Diyos sa kanyang pinagawa. Ano man ang iyong dinadanas, kahit mahirap, may problems, ang buhay hindi perfect. Diba? Just be obedient to God. Never complain. Pero tao, ano yung attitude ng tao? Lagi
sinasabi. Lagi na lang may reklamo. Diba nga? Yung mga Israelites, diba? Inalis na ng Panginoon doon sa Egypt. Nagreklamo pa sila eh. Mas gusto pa lang daw maging alipin. Kasi doon, alipin man sila, may pagkain sila. Alipin man sila, hindi sila ganong nahihirapan. Pero sabi ni Jesus, alipin kayo eh. Bandage kayo ng kasalanan eh. Bandage kayo doon, kailangan kayo umalis. Inalis sila ng Panginoon. Diba? Nagreklamo. Umalis. Nagreklamo kayo sila. Sabi nila, saan sila na po kami doon? Paano dito patayin? Dito kami ilibig? Diba? Walang inumin? Ang Diyos, naglagay ng inumin. Binigyan ng pagkain. Walang pagkain na muna eh. Nagpaula ng pagkain. Ay, ng tao, ang suswapang, ang tatamaw. Nagagawin Diyos, ulit mo lang ang mga ubos mo. Ano yung pagkain nila? Pagkain ng anghel. Yung mana, food of the angel yun. Diba? Kaya nga tayo, meron tayo ng mana pa. Diba? Yung lulong naman. No? Yun mga kapatid, doon pala, makikita mo na, marmor. Laging nagre-reklamo ang tao. Ang tanong ba yun? Nagreklamo din kayo. Ako nangawa, ako nangawa. Laging ilan, ako nangutusan din. Daan, labas ka pinga. Ako nangawa. Ay, hindi. Ay, alam ko, kung ako nangako. Diba? Mag-less na ako. Isang ganyan ng tao eh. Diba? Yung kapag inutusan, right, sinabi, Andre! Huwag mo na mag-leader. Gusto? Diba? Ano mo ginagam tao eh? Punta yung nasunod eh, malaki Moses, diba? Doon tinawag siya ng Panginoon. Diba? Nagkaroon siya ng 3 excuse. Ano yan? Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Diba? Panginoon, baka ayaw nila makinig sa akin. Diba? Panginoon, baka papatay nila ako. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Ang kailangan ko lang gagamitin. Diba? Willing ka ba magpagamit? Willing ka ba sumunod? Sinong kikilos? Ang Diyos. Ang kailangan lang ng Panginoon, meron siya gagamitin. Ganon din po tayo mga kapatid. Kaya dapat huwag tayo mag-reklamo. Ano sabi ng Panginoon? Do all things without murmurings and disputings. Gawin na lahat ng bagay na walang bulong-bulungan at pag-aaway. Ang kailangan ng Diyos, kung ikaw ay sundalo ng Panginoon, makipag-kaisa. Makipag-tulungan. Diba? Yun ang nais ng Panginoon eh. Makipag-kaisa, makipag-tulungan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, if you want to be a good soldier of Jesus Christ, learn to listen to your leader. No po? Ano ba mga kapatid? Loyal at elikos. Maging tapat tayo. Kaya na naman ang mangyari. Sa Panginoon, hindi tapat tayo. No po? Be faithful to God. Sabi nga sa Panginoon, book of 2 Corinthians, moreover, it is required in the steward that a man be found faithful. Lahat ng bagay na meron ka, pinagkatiwala lang ng Diyos. Nais ng Panginoon sa bagay na meron ka, maging tapat ka. Ilakas ka, may oras ka, may talento ka, maging tapat ka sa Diyos. Ipagamit mo, may pera ka, ibigay mo kung ano para sa Panginoon. Yung tithes, yung 10%, bigay natin. Sa Panginoon yun eh, parte ng Diyos yun eh. Pag-opening pa tayo. Di ba? Kasi nga, doon natin mag-prove yung love natin sa Diyos. The more we give, the more we bless. Di ba? Kung yung binibigay mo, bless yung blessing. You want more blessing? Therefore, give. Di ba? Yun po mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sa buhay mo ng bawat isa, the Lord is asking, the Lord is looking for a good soldier. The question is this: you want to be a soldier of Jesus Christ? Gusto mo maging sundalo ng Kristo? Gusto dalawin niya, kung hindi ka sundalo ng Kristo, sundalo ka sa Diyos. It's always good. Diba? Good or bad? Light or darkness? God or Satan? Lord is looking. Sabi nga, nakawitin ng choir, the urgent call of God. Urgent. Alam mo yung word na urgent? Mabilisan. Kapag tawag. Urgent, kailangan mabilisan. Bakit mabilisan? Kasi maraming tao namamatay. Maraming tao kailangan tulungan. Maraming tao kailangan tulungan. Hindi lang basta tutulungan, tuturuan. Ito yung mga bata dito, kung wala nagturo sa tingin niyo, pupunta ba dito yan? Mag-church ba sila? Magkakaroon ba sila ng thinking? Ayaw mo nga kailangan ko mag-church.
kailangan kami magsimba, kailangan ako mag-Sunday school. Sa tingin nyo, makakaisip pa sila na gano'n? Hindi. Di ba? Pero bakit sila nagkaroon ng kaisipan? Kasi meron lang, may lumabas, may nag-Bible study, may nag-follow up. Di ba? Merong nagpagamit sa Panginoon. Napo, kaya sana naman mga kapatid sa buhay po natin, Be a good soldiers of Christ. napo, ayun di ba? Tingnan natin kung sino gusto. Di ba? Dito mga bata. Mga bata, wala kang magagawa. Meron pa rin magagawa yan. Kaya nga sabi sa Tanang Diyos, train up the child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Patuloy tayo magturo. Patuloy tayo mag-train. Me, as a pastor, kaya magtuturo. Lagi mo yung sinasabi. Diba? Ang tanong, magiging nyo ba ako magtuturo? Gagawin mo rin ang iyong sarili. Susundin mo rin ang iyong sarili kalooban. Wala ka pa rin gagawin. Hindi ka pa rin susunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pa rin gagawin yung part mo. Hindi ka pa rin maglilingkod na may katapatan. Sabi na Diyos say, I'm looking for a good soldier. Can you be a good soldiers of Jesus Christ? Yes, so also we know this is a challenge. God is looking for a good soldiers of Christ. Tayo lahat ito may gusto sa Diyos. Di ba? Mas babayan.